Lakas ng loob mo. Basta ka na lang pupunta rito. At alukin mo ko para ng tao. Bata, sino may sabi sa yung ganyan ng trabaho? Ha? Gawin natin prangkahan ng usapan, Kadyo. Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin o kung paano kita nakilala. Meron ako 5,000 dito para sa'yo. Kung magkakasundo tayo. Kukuling kita. Pero bata, masyadong maliit ang ibabayad mo sa akin. Antisipo lang yan, Kadyo. 5,000 pa uli kapag nayari mo na yung taong ituturo ko sa'yo. Sino ba itong taong to? Mamayang 8:00 ng gabi, magkita tayo sa tulay. Bago dumating ng bayan, makikilala mo siya. Kanina ka ba, bata? Oo. Ayoko kasi nauuli sa usapan eh. Ganyan ang gusto ko. Teka nga, ano ba talaga pangalan mo? Boy. Boy, tawag nila sa akin. Eh, taga saan ka ba? Olongapo, Angeles. Alam ko ibig mo sabihin. Pero hindi ako anak ng Amerikano. Hindi, nagbibiro lang ako. Yung 5,000 dala mo? Oo, nandito. Teka nga, ano oras ba talaga dadaan yung papatayin ko? Bata! Wala kang papatayin. Ikaw ang papatayin ko. Uy, pare! Dali, sabihin natin sa nanay! Father, magandang umaga ho, Father. Magandang araw, Father. Nay! Nay! May pare dumarating! Magandang araw, Padre. Kung paano kayo nakarating dito, hindi ko naaalamin. Ako po si Rosa, kapitana dito at katiwala sa simbahan. Ako po si Padre... Padre... Padre Roberto, Santo Domingo, E. Abarientos. Pari na ho, basketballista pa. Ano ka mo? siya ho si Bogart. Ako ho yun. Matagal na hong walang pare dito sa Isla Muerte. Ang ipinagtataka ho namin, kapag nagpapadala ng pare ang simbahan sa kabayanan, walang nakakarating dito. Parang bulang nawawala. Kaya ho, kinuha ko yung mga kagamitan na yan sa simbahan. At wala ho kayong alam na dahilan kung bakit nagkaganon. Meron ho kaming hinala. Ngunit wala hong maglakas loob sa amin na sabihin ang nasa isip namin. Aba, pati ba dito yung uso na rin ng diktadura? Ang ibig kong sabihin wala ho kayong karapatang magsalita. Malupit si Tatay. Kamatayan ang parusa sa mga sumusuway sa kanyang kagustuhan. Sino naman ho si Tatan? Siyempre, Uwi na ako, narinig ko yung ingay sa itaas.
Kung nagpang-abot ko ng lokong yon, hindi ka sana nagulpi ng ganyan. Naawa naman ako, iwan na kita doon. Kaya inuwi kita dito sa amin. Ano ba talaga nangyari? Naltak yung bag ko. Nung habulin ko naman, para bawiin yung bag, marami pala sila. Pinagtulungan ako. Mga kuwig yung mga snatcher na yan. Mabuti pang hindi mo na hinabol. Pare, nandun nga yung damit ko eh. Pati nga yung perang pinagbentahan ng kalabaw na baon ko dito. Sa madalit salita, wala kang damit. Wala ka pang pera. Pabayaan mo. Ihatid na lang ka sa paroroonan mo mamaya. Yun ang nga ang problema eh. Wala akong paroroonan. Wala akong kamag-anak dito. Kaya ala ko nagpunta dito sa Maynila para magbaka sakaling makahanap ng trabaho dito. Trabaho? Naku, ang hirap maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Bueno, nandito ko na rin lamang. Sa tingin ko, mukha ka naman mabait eh. Dito ko na muna tumira sa amin. Ano bang natapos mo? Hi, kuya. Oh, may bisita ka pala. Kasama mo sa trabaho? Hindi. Nabugbog ng mga kaya sinama ko na lang dito. Siya nga pala, si Lito, kapatid ko, si Andrea. Magandang gabi ho. Pre, ano nga ba ang natapos mo? High school lang ho. High school. Eh, sa natapos mo yan, mahirap ka makahanap ng trabaho may malaking sweldo. Panggwadya lang yung tulad ko eh. O kaya yung janitor. Maski ano ho, basta makapasok lang ng trabaho kagad. Yaman di ka naman namimili ang mapapasukan mo, ay matutulungan kita makapagtrabaho ka agad. Marunong ka ba magmaneho? Oho, may lumang jeep po kami nung araw.